Ang sarap naman talaga nito at napaka-crispy. Sa isang breast chicken lang, ang dami nang magagawa. May stock ka ng ulam sa ref at sold na sa sawsawan na ketchup. Kaya naman, ihanda na natin ang ating breast chicken. I-slice ko lang ito ng pa-cubes para hindi mahirapan ang food processor natin. Ilagay na rin natin ang ating karot at patatas. Mas maraming gulay, mas masarap at masustansya. Ilagay na rin natin dito ang ating atsal, sibuyas at bawang. Pwede rin kayo magdagdag ng mga gulay na paborito nyo. Sa pampalasa, asin at paminta, lagyan rin natin ng oyster sauce. Para mas malasa talaga at lasang manok, lagyan lang natin ng isang chicken cubes. At lagyan rin natin ito ng isang itlog. Pwede kayo magdagdag o magbawas, depende na sa inyong panlasa. Mas madali kasi ang buhay kung may food processor. Kung walang food processor, pwede rin po ang blender. O diba, ang dali-dali lang, walang kahirap-hirap. At para sa ating binder, lagyan lang natin ito ng half cup ng harina. Kung medyo basa pa ang mixture, pwede kayo magdagdag ng harina. At i-mix-mix lang natin itong mabuti. Maghanda lang tayo ng breadcrumbs, pang-coating lang natin. Nagpahid lang ako ng konting mantika sa kamay para hindi dumikit. Ayan, at napakadali lang nito gawin. Pag natikman ito ng inyong mga chikiting, ito na siguro ang bago nilang paboritong ulam. At gawin lang natin ito sa lahat. At dito sa ating kawali, maglagay lang tayo ng sapat na mantika. Once mainit na, iprito na natin ito. Baliktarin lang natin ito para pantay ang pagkaluto. Medium heat lang po tayo para hindi bigla ang pagkaluto. Once nag golden brown na, pwede na po natin ito hanguin. Sa isang pitso lang ng manok, nakagawa tayo ng 50 pieces. Nilagay ko sa ref ang iba para may stock tayong ulam. Huwag po kalimutan mag-follow and share. Maraming salamat hanggang sa susunod mga kakusina.